mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Viral Video. Sir, nagmamadali po kami. Abala kayo. Police na nag-swerve papasok ng EDSA carousel kaya nasalpok ng bus, nag-sorry. Nagawa niya lang daw yun dahil sa libreng sakay. Ito naman ang viral na for the content lang. Vlogger na nagpa-full tank, hindi nagbayad at nagpahabol sa gasoline boy, lagot sa LTO. Ang pasaway na vlogger, dati pa man ding mayor. Mahigit 20 pesos na rollback sa diesel bukas, hindi pa rin sapat kaya mga jeepney driver humihirit ng 10 pisong taas pasahe. Eto na nga! Mga bida ng back-to-back pasabog ng TV5 na A Secret in Prague at My Best Friend Eman nagpasaya at lalo pang nagpa-excite sa fans. Enrique Hill at Andre Brillantes, grabe ang chemistry! Nagsorry ang pulis na nag-viral matapos harangin ang nakabanggang bus sa EDSA Carousel sa Quezon City. Kitang-kita pa sa video kung paano biglang nag-swerve ang pulis papasok ng busway. Pati nga ang mga pasahero na iniis sa pulis. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Sa CCTV footage na ito sa bahagi ng EDSA northbound sa Main Avenue, Quezon City nitong Biyernes, makikita ang PNP coaster na nag-swerve mula 4th lane at pinilit makapasok sa EDSA carousel. Nabangga tuloy ito ng dumaraang bus. Police, hindi man lang busina. Nag-viral pa sa social media ang kuha ng isa sa mga pasahero ng bus. Kitang nilapitan ng nagmanehong pulis ang bus driver at sumenyas na hinihingi ang lisensya nito. Pero ang mga pasahero, iginiit na ang pulis ang may mali. Maraming witness, sir. Inabot din ng kalahating oras kaya naabala ang biyahe ng mga pasahero. Sir, nagmamadali po kami. Abala kayo. Kanina, humarap sa National Police Commission o NAPOLCOM ang sangkot na pulis na kinilalang si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Aminado siyang mali ang swerving na humantong sa banggaan. Paliwanag ng pulis, kumukuha siya ng mga pasahero noon para sa libreng sakay program. Humihingi po ako, sir, ng taus-pusong pasensya po sa nagawa kong kamalian. Wala naman kasi akong ibang mapapasukan kundi yung butas lang po na iyon. Labis na rin daw siyang naapektuhan ng mga negatibong komento sa social media. Hiyang-hiya na po ang aking pamilya, pati mga classmate ko. Hindi nila inisip yung aming mga sakripisyo. Madaling araw pa lang yan, nandyan na kami sa lansangan para lang makapagserbisyo. Dumating din ang driver ng nakabanggang bus na si Jesse Soledad. Kwento niya, galit ang pulis nang kinumpronta siya matapos ang banggaan. Dumipensa rin siya sa mga nagsasabing kaya pa namang iwasan ang pagsalpok kung nagpreno lamang ang bus. Nagpreno po ako, kaso po hindi po talaga siya kinaya dahil sobrang dikit po yung pasok po dyan sa carousel. Pag piniit po ko po yung manibela pa kaliwa, baka sumalpok po ako sa island at madisgrasya po yung mga pasahero ko. Dismayado naman ang NAPOLCOM sa inasal ng pulis. Sana nagsorry na lang. Sana tinulungan na lang yung bus na na-aksidente, dinala sa stasyon para may proper report, covered naman ng insurance yan. We don't need to complicate things. We don't need to flex because we are in uniform. Sa ngayon, nirelieve na sa pwestong sangkot na pulis pati na ang immediate supervisor nito sa PNP Logistics Support Service. Patuloy ang investigasyon ng NAPOLCOM dito na maaaring magresulta sa kasong administratibo. Kung ang driver ng pampasaherong bus ang tatanungin, tinatanggap naman daw niya ang paghingi ng tawad ng nagmanehong pulis. Hiling lamang niya, sagutin nito ang gastusin sa nabasag ng windshield dahil sa kanya raw yung pinababayaran ng pinapasukang bus company.
Bukod sa pulis na nagmamaneho ng coaster, pinatatawag din ng NAPOLCOM ang hepe ng traffic sector na nag-imbestiga sa insidente. Tila bogus daw kasi ang ginawa nitong progress report kung saan nakasaad na nagkaareglo ang magkabilang panig. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Isa ang patay habang higit 20 ang sugatan sa naaksidenteng modern jeep sa Quezon City. Sumalpok ito sa poste dahil nakatulog ang driver. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, makikitang binabagtas ng modern jeepney na yan ang kahabaan ng Pituazon sa barangay San Roque, Cubao nitong linggo ng hapon. Maya-maya, mapapansing gumilit ito sa kasumalpok sa poste. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung gaano kalakas ang impact ng pagkakabangga. Nabasag ang salamin ng modern jeep habang nayupi naman ang harapang bahagi nito. Tinamaan nito ang poste ng traffic light sa lugar. Ayon sa mga pulis, nasa 21 ang nasugatan sa insidente, habang isa naman ang nasawi. Naipit kasi yung paa niya eh. At saka siya yung napuruhan because ang pwesto niya ay nandun sa side ng driver, yung passenger side na driver. And yun yung mismong tumumbok or sumalpok doon sa poste. Aminado naman ang driver sa kanyang pagkakamali. Nakatulog po ako, ma'am, ng mga oras na po yun. Hindi ko rin po akalain na mapipikit po ako ng ganong katagat paggising ko po. Ayun na po yung nangyari sa akin. Humingi po ako ng pasensya niyo, hindi naman po ako gusto niyo nangyari. At aksidente lang po yun. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa driver kung may iba pang dahilan ang pagkakatulog niya sa manibela. Yung driver naman po ay andun sa traffic sector 3 under custody natin habang ongoing po yung investigation. In-undergo na rin po natin siya sa drug test and alcohol test. So far po may result na yung alcohol, negative naman siya. Yung drug test na lang po ang inaantay natin. Mahaharap ang driver sa kukulang reklamo. Inirekomenda na rin ng PNP sa LTO na ipatawag ang driver at operator para magpaliwanag. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, News 5. 10 pisong dagdag sa pamasahe sa jeep ang hinihirit ng isang transport group. Sa kabila yan ang discount sa petrolyo at ng service contracting program. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, anong update sa service contracting? Julius, ngayong araw na ito sinimulan yung service contracting program para sa mas nakararaming mga sasakyan. Ngayong araw na rin ito sinimulan ng LTFRB yung pagbabayad doon sa mga bus na sumama sa programa noong nakaraang linggo. Pero alam mo, karamihan sa mga bus driver na nakausap natin ngayong araw na ito parang nakukulangan pa rin sa programang ito. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-inspeksyon sa Araneta Busport kaninang umaga. Kasabayan ng formal na pagsisimula ng service contracting program sa mga modern PUV at traditional jeepney. Mahigit 400 sasakyan ang makakabiyahe ngayong araw sa ilalim ng service contracting program. Ang Pangulo nakipagkwentuhan muna sa mga pasahero. Ito, hindi namin basta dito yung presyo ng langis, wala tayong magagawa. Kailangan natin gawin ng paraan para medyo mas magang sa tao. Malaking tulong po. I'm so happy na marinig yan. Imomonitor ang mga tsuper sa pamamagitan ng QR code na nakapaskil sa kanilang sasakyan. Isang inspektor na accredited ng LTFRB naman ang susuri sa bawat sasakyan. Naghahanda na raw ang LTFRB sa posibleng magiging problema dahil bago pa lang ang sistema. Panawagan naman ng mga operator, sana ay madagdagan ang mga gasoline stations na nagbibigay ng 10 pisong discount sa kada litro ng diesel. Sana nga tuloy-tuloy na itong pagbaba natin para yung mga hindi na bumiyahe, mahikayat natin bumiyahe ulit. Ngayong araw naman inaasahang magsimulang magbayad ang LTFRB sa mga bus na nauna nang nakasama sa programa noong nakaraang linggo. Just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. Kung ano yung biyahe mo, 3 to 5 days. Ang utos sa atin ni Secretary Banoy, 3 to 5 days mababayaran kayo. Pero ang mga bus driver mukhang nakukulangan. Ayon sa driver na si Jefferson, bago ang krisis sa langis ay umaabot sa 2,000 ang kinikita nila kada araw. Pero ngayon, aabot lamang ito ng nasa 1,400 kasama na ang tulong mula sa pamahalaan. Ayon pa sa driver na si Leo, 500 pisong dagdag lang daw ang ipinangako ng kanyang operator. Na nakadeclare doon sa balita na
ang makikinabang driver, operator, and commuters. Ang nangyari nung first week, parang nabaliwala po kami. Wala pang tugon dito ang LTFRB. 10 araw lang ang itatagal ng programa, kaya tinatrabaho ngayon ng pamahalaan ang pagdadagdag ng pondo para rito. Sa kabila ng pagpapatupad ng programa na tutulong sana sa sektor ng transportasyon, nagsampa naman ng petisyon sa LTFRB ang grupong Piston para sa dagdag na 10 piso sa minimum fare sa jeepney. Kung mapapagbigyan yan, magiging 23 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Simula naman bukas, kahit paanay mas makakahinga na ng maluwag ang mga motorista. Ayon sa Department of Energy, 24 pesos and 94 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, 3 pesos and 41 centavos sa gasolina, at 2 pesos naman sa kerosene. Ayon pa sa DOE, minimum lang ito at maaari pang magdagdag ang mga oil companies. Kung magkakaroon man ng price hike, magtatakda rin ng DOE ng maximum amount o limit kung hanggang saan lang ang pagtataas ng kada litro ng produktong petrolyo. We have decided to put a minimum or a maximum to make sure that what is being charged is what should be charged also. Kaya ano na rin to, this is a police power in a sense of the government and as far as price is concerned, para wala pong any attempts on profiteering on the current crisis. Bukod dito, nadagdagan ng 2 araw ang supply ng petrolyo sa bansa. Tuloy-tuloy raw ang deliveries at may nakatakda pang dumating bukas na 320,000 barrels. 1 araw na dagdag na supply yan sa buong bansa. Julius, sa mga susunod na araw ay mas marami pa raw na mga sasakyan yung babiyahe sa ilalim nitong service contracting program. Sa ngayon kasi ay nasa 4,600 units pa yung mga applications na pinaprocess ng LTFRB. Julius. Gerard, may naging problema ba ngayon sa pagpapatupad ng QR code system sa service contracting? Kaya na Julius, nag-ikot-ikot tayo dyan sa Araneta at saka dyan sa PTEX. Hitingnan natin kung paano ginagawa ng mga inspectors yung scanning. So far, wala naman tayo nakitang naging problema. Mukhang gamay na nila yung paggamit nito dahil itong mga nakaraang araw, nagkaroon ng seminar para sa kanila para kumbaga sana ma-familiarize sila doon sa paggamit nito. Ngayon, ang ina-anticipate na problema na lang ng LTFRB ay yung kawalan ng internet connection. Dahil kung wala ito, ay hindi matatransmit yung ini-scan ng mga QR code papunta doon sa database ng LTFRB. Pero so far kanina sa PTEX at saka sa Araneta Busport ay maayos naman ang internet connection. At ito pa nga, sarado na ang Strait of Hormuz. Makaka-apekto ba ito sa oil price rollback? Alam mo Julius, minomonitor natin yung movement ng oil prices sa international market. Kanina sa huling pagtingin natin, itong WTI crude futures, isa ito doon sa mga benchmark o yung basehan ng pricing. Ito ay nasa $88 per barrel. Mas mababa ito kumpara sa nasa 91 last week if I'm not mistaken. At itong Brent futures naman na isa ring benchmark o basihan ay nasa $94 per barrel ngayon. So medyo mahirap makita kung saan nga ba patungo itong presyo ng langis sa international market. Pero sabi ng Department of Energy, hintayin na lang natin yung 5-day average ng trading mula ngayong araw nito hanggang sa Biyernes. At sa Sabado may kita natin kung ano talaga mangyayari, kung magkakaroon ba tayo ng rollback ulit o pause muna at magkaka-oil price hike na naman. Julius. Nako. Yan ang kinatatakutan ng ating mga kababayan. Pero ito, Gerard, itong pag-set ng cap, hindi ba ito labag sa oil deregulation law? At may parusa ba ang mga hindi susunod? Magandang tanong yan, Julius. Actually, kanina pinapaliwanag ng DOE na hindi ito in conflict dun sa oil deregulation law. Kasi dun sa mismong batas, Section 14E to be exact, pwedeng mangialam o pwedeng mag-take over or siguro maging involved ang Department of Energy dun sa mga stakeholders sa panahon ng emergencies. At ang stakeholders sa pagkakataong ito ay yung mga oil companies. At kung matatandaan natin, last month nag-declare ang pamahalaan ng state
of National Energy Emergency. So pasok na pasok ito. At kanina pinapaliwanag din sa atin yung possible na sanctions doon sa paglabag dito sa probisyong ito. Criminal in nature, ibig sabihin may pagkakakulong at meron ding multa kung lalabag ang mga oil companies dito. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Baka naman daw pwedeng gawin ng digital ang pamimigay ng ayuda. Yan ay para hindi na kailanganin ng mga driver na pumila lalo't mainit ang panahon. Nito ngang Sabado, merong namatay habang nakapila sa ayuda. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Sinubukan pang i-revive ang 44-year-old na rider na biglang hinimatay habang nakapila sa bigayan ng 5,000 pesos na ayuda nitong Sabado sa Quezon Memorial Circle. Nadala siya sa pagamutan pero dead on arrival na. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang eksaktong ikinimatay ng rider. Ang DSWD naman nangako ng tulong sa pamilya ng nasawing rider. Itong funeral arrangements, DSWD na po ang nag-ayos nito. Tayo na po kumausap ng service provider. And then yun nga po yung transportation assistance, nagawa natin yan kahapon. Gayun din po itong educational assistance. Patatagan talaga sa mga bigayan ng ayuda. Mahaba na nga ang pila, ang init pa. Nito ngang Sabado kung kailan pumila ang namatay na rider, 38 degrees Celsius ang damang init sa Quezon City. Yung ibang ang kukuha ng ayuda Sabado pa lang ng gabi, bumiyahe na para pumila kinabukasan. Gaya ng motorcycle taxi rider na si Robin Maglalang, pumila pero walang napala. Medyo na-disappoint tayo kasi layo rin po hindi rin po basta-basta, napakamahal po ng gasolina. So, pero sabi naman nila, meron pa naman daw reschedule na kaso maghihintay pa po. Suggestion tuloy ng mga driver, gawin na lang digital ang pamimigay ng ayuda. Iwas hassle, iwas inis, lalo na ng mga pabalik-balik. 3 balik na kami dito Pinahirapan nyo ang tao, bakit ganun? Supposed to be 3 beses na, pang-4 na naman pala. Ay hindi na, ayoko na. Palpak yung listahan nila, hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung listahan. Paliwanag naman ng DSWD kaya manual ang payout ng ayuda para maiwasan ang mga ghost beneficiary. Mahihirapan kasi itong i-verify kung gagawing digital. Sa kabila niyan, pinag-aaralan na ng DSWD ang suggestion ng mga tsuper. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. For the content lang pero lagot sa LTO ang vlogger na nagpa-full tank at nagpahabol sa gasoline boy sa Cagayan. Ang vlogger na pagalamang dati pa palang mayor. Narito ang frontline report. Hinahabol ng matandang gasoline boy na yan ang SUV sa katirikan ng araw sa Alakapan, Cagayan. Ayon sa viral video, nagpa-full tank ng sasakyan ng motorista pero hindi siya nagbayad. May pagkakataong naabutan ng gasoline boy ang SUV. Pilit niya itong pinapahinto pero patuloy lang sa pagtawa ang sakay nito na isa palang vlogger. Hinayaan lang niya ang kanyang SUV driver na magpatuloy sa pagmamaneho. Abort! Kahit hiningal, ilang metro pa ang tinakbo ng gasoline boy. Hindi na nakita sa video ang mga sumunod na nangyari. Pero maraming netizens ang hindi natuwa. Marami ang nagtag sa Land Transportation Office para panagutin ng vlogger na kinilalang si Harry Florida, dating mayor ng Alakapan, Cagayan. Ayon sa kanya, ang gasoline boy sa video ay si Tyson na isa ring vlogger. Kaya paano raw huhulihin? Lumalabas na for the content lang pala ang viral video as scripted ito. Pero hindi umubra kay LTO Chief Marcos Lacanilaw ang pantitrip na yan. Pinagpapaliwanag pa rin ng ahensya ang ex-mayor vlogger. Actually, kilala ko siya, identify ko na siya. Yung nakakataas siya sa buhay, inaabuso nila. So hindi tama yun na pahabol-habulin niya yung tao niya sa init ng araw. Kahit empleyado niya yan o kamag-anak niya yan, wag mong gawing laruan yung mga tao para sa ikatutuwa mo. Hindi katanggap-tanggap sa amin sa LTO. Sinuspende rin niya ng 70 araw ang lisensya ng SUV driver at isinailalim sa alarm status ang sasakyan. May paalala rin ng LTO sa mga vlogger. Yung pagiging vlogger natin, maging responsable tayo. Hindi yung magbibigay tayo ng hindi magandang halimbawa sa mga kababayan natin. Sina-challenge pa natin ng gobyerno na hindi sila kayang hulihin. Kami, huhulihin namin sila at seryoso kami. Kasi kung hindi natin gagawin to, hindi tayo titino.
Wala pang pahayag sina Tyson at Florida, pati na ang SUV driver, bagamat binura na ng ex-mayor ang viral video. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Ito hindi content, panibagong insidente ng gas and run ang nasa pool sa video sa isang gasolinahan sa Payatas, Quezon City. Sa kuha ng CCTV, makikitang pagkatanggal ng attendant sa gas hose, bigla na lang humarurot palayo ang puting kotse kahit hindi pa sarado ang gas tank nito. Walang nagawa ang attendant kundi panoorin na lang ang tumakas na driver. Ayon sa mga pulis, nagpakarga ng 1,500 pesos na halaga ng langis ang suspect sa katumakas. Tinutugis na ang motorista. Kapag naaresto, mahaharap ang suspect sa kasong estafa. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nasa kustodiya ng Czech Republic ang puganting si Zaldy Co. Sa gitna yan ang alegasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hindi naman talaga naaresto si Co sa Prague. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. We will bring Zaldy Co home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang video message sa gitna ng akusasyon sa kanya ni dating presidential spokesperson at ngayoy asylum seeker na si Attorney Harry Roque na fake news daw ang Pangulo nang sabihing naaresto na si Co. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr. aka bangag tungkol kay Zaldy Co ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldy. Kumpirmado po, ligtas si Zaldy Co. Nakumpirma raw ito ni Roque nang siya mismo ang tumawag sa immigration ng Czech Republic. Pero giit ngayon ng Pangulo, Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic. inatasan pa niya ang DOJ at DFA na manguna sa pagpapauwi sa dating kongresista. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya't nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. Sa panayam naman ng Ted Filon at DJ Chacha sa 105.9 True FM, sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na nagpadala sila ng tauhan sa Prague para kumpirmahin ang pag-aresto kay Zaldy Co. What he did is to closely coordinate with the police ng Prague. Wala siyang nakuhang sagot at wala ding impormasyon na maibigay ang police authority sa Prague. I was able to reach out po sa pinakapamilya. Ang sagot lang nila sa akin at everything is okay. Inaalam din daw nila kung totoong may Portuguese passport si Co. Kung Portuguese passport holder siya, walang rason na madidetain siya doon sa Europa. Noong isang linggo, naaresto si Co nang tangkaing lumusot pa Germany ng walang dokumento. Dito sa Pilipinas, nahaharap siya sa graft at malversation kaugnay sa 289 million pesos flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. May arrest warrant kay Co at kanselado na rin ang kanyang Philippine passport. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na Nobyembre pa sila humiling sa Interpol ng Red Notice laban kay Co. Kapag naaprubahan daw ang Red Notice, ay agad din nilang mapapauwi ng Pilipinas ang dating kongresista. Base sa website ng Interpol, 11 ang Pinoy na nasa Red Notice at wala riyan si Zaldy Co. Bagamat wala pang tiyak na petsa ng pag-uwi, tuloy-tuloy ang koordinasyon ng PNP para sa maayos na proseso ng pagbabalik ni Co sa bansa at pagharap niya sa Sandigang Bayan. Ang custodial center po ay hindi na po paglalagyan ng anumang mga mahuhuli ng Philippine National Police. Agad naman po ito dadalhin sa Ombudsman para po sa pag-return ng warrant. Pagdating po sa Sandigan Bayan, magdi-decide na po ang Sandigan Bayan kung saan po nila dadalhin ay kukulong po ang nasabing dating congressman. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Halos kalahating bilyong piso na ang halaga ng perang pinasasauli ng COA mula kay Vice President Sara Duterte. Mula yan sa confidential funds na nakitaan ng COA ng mga paglabag. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte.
375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022 Confi funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang Confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay na mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Giit ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot. Tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds ni VP Sara. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito pong bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Sa Miyerkules, April 22, magpapatuloy ang impeachment hearing ni VP Sara sa House Committee on Justice. Sunod na bubusisiin ang umunoy non-disclosure o hindi pagdedeklara ng mga ari-arian ng bise sa kanyang salain at ang umunoy unexplained wealth ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Sa pool sa CCTV ang isang kotse sa Quezon City na biglang nagliyab. Sa video, makikitang sumiklab ang apoy sa may gulong ng dumausdos na kotse. Sa isa pang kuha ng CCTV, ilang beses pang sumalpok ang kotse sa gilid ng kalsada bago ito tuluyang huminto at nagliyab. Ayon sa mga pulis, nag-overspeeding umano sa sasakyan at sumampa sa isang center island. Dito na nawala ng kontrol ang driver. Naapula naman ng mga responding bombero ang apoy. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang driver at ang sakay nito na pawang nasugatan sa aksidente. Sa pulsa video, ang pamamatok ng isang pulis sa sinita at hinabol niyang rider sa Tuguegarao. Itinatayo ng rider na yan ang kanyang motor matapos itong sumalpok sa isang tricycle. Nang dumating ang mga pulis, abay dito na nangyari ang pamamatok. Base sa investigasyon, pinara ng mga pulis ang rider dahil may tinakasan itong banggaan. Pero imbes na tumigil, tumakas ang rider kaya hinabol ito ng mga pulis. Habang tumatakas, bumangga ito sa tricycle. Nanindigan ng Tuguegarao Police na hindi nila kukonsintihin ang pananakit ng kanilang tauhan. Sinibak na sa pwesto ang sangkot na pulis habang iniimbestigahan pa rin ang insidente.
Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang rider sa isang karinderya sa Puerto Princesa City. Abot sa 4,000 piso ang tinangay ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 4 ng hapon sa Barangay San Pedro sa Puerto Princesa City. Dumaan ang isang rider. Maya-maya umatras siya, pumarada at pumunta sa karinderya. Sa unang tingin tila naghahanap ng bibiling ulam si kuya. Pero bigla niyang inusog ang isang estante. Sa isa pang kuha ng CCTV, kitang-kita ang malikot na kamay ng suspect. Pinuntirian nito ang isang safety box at dumakot ng tig 1,000 piso. Agad niyang binulsayan, saka sumakay ng motorsiklo at sumiba. Walang bantay na mangyari ang pagnanakaw. Base sa report, nasa 4,000 piso ang tinangay ng kawatan. Inireport na rin ito sa barangay. Inaalam na ang pagkakakinanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Lahat maganda, lahat sophisticada, and their modern Filipiniana outfit. Kaya naman lalong humirap ang judging sa Gala Night ng Miss Universe Philippines 2026. Nasa frontline ng balitang yan, si mobile journalist Daniel Dayaw. Pasik laban sa Modern Filipiniana Fashion Show ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2026 sa Charity Gala Night. Bukod sa pagrampa, chance na rin ito ng mga delegate para isulong ang kani-kanilang advocacies. Empowering women to really be the pillars of their household, encourage their children to continue their education, and make sure that Filipino society as a whole is able to uplift one another. Every year we do the Charity Gala in order to further the cause of our advocacies that we support. Sa pinakahihintay na mga announcement, 31 ang pasok bilang top finalists sa pageant ngayong taon. We are definitely going to work extra harder, as the coronation night is fast approaching. We're strategizing, we're pacing ourselves as well, and we're maximizing our time. We're doing our best. We're going to be giving you the best Miss Universe Philippines that you're ever going to witness. May paalala naman sa lahat ng delegates si Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo. Whoever wins the crown and wears the crown next, wear it with pride, wear it with responsibility, knowing that you represent the Philippines and the Filipino people. Mapapanood ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026 live sa 1PH sa May 2, 7 p.m. Nagbabalita mula sa frontline, mobile journalist Daniel Dayaw, News 5. Susunod, Chris Aquino may pa-soft launch sa love life ng anak na si Bimbi. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kapatid, iba raw ang hangin ngayon dyan sa Cebu City at very unhealthy raw. Para kang lumalanghap ng usok kaya delikado yan sa kalusugan. Ang nakakaalarma pa, posible raw itong mag-trigger ng heart attack sa mga mahihika. Ang buong detalye kaugnay niyan at kung may epekto ba sa hangin ang mainit na panahon, alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kung kailangang lumabas ng bahay, pinagsusuot na ng face mask ang mga residente sa Cebu dahil ang kalidad ng hangin sa lalawigan maituturing na raw na very unhealthy. Naasa frontline ng balita si John Naroa ng News 5 Visayas. Sa unang tingin, aakalaing hamog ang bumalot sa ilang lugar sa Cebu. Pero isa po yung haze o yung kondisyon sa hangin na maalikabok, usok at polusyon. Kaya ang mga tao sa kalsada, naka-face mask. Paalarma po ito dahil alam mo na, lalo na sa amin na medyo matanda na, kasi sa mga bata, baka magkaroon
mga libre na face mask or ano pa ang gagawin. Baka magbigay ang pamahalaan ng mga vitamins sakaling magka-protection kasi makaiwasan yung magkasakit yung mga tao. Nahadlok nga. Natatakot kami magkasakit, kaya nanawagan kami dito sa kolon ng libreng face mask at bitamina. Ayon sa Environmental Management Bureau ng Central Visayas, very unhealthy ang kalidad ng hangin sa Cebu. Sa pinakahuling datos, sumabot na sa 177 ang Air Quality Index, malayo sa normal na 100. April 13 pa, lumalagpas sa normal ang air quality at kahapon sumipa pa ito sa 199, pinakamataas na naitala. Ang saningan, usa na niya na kabilang na ang vehicular emissions at industrial emissions. Nagkaroon pa ng mga sunog na nakaapekto rin sa air quality. Malaki rin ang epekto ng matinding init ng temperatura at ng global warming. nagpaalala naman ang isang cardiologist sa panganib ng HAZE, lalo na sa mga may respiratory condition gaya ng hika. So if matrigger Kapag na-trigger ang kanilang underlying na condition, maaaring matrigger din ang atake sa puso. Payo naman ng mga eksperto, manatili muna sa loob ng bahay hanggat maaari at kung lalabas, magsuot ng N95 o K95 mask. Nagbabalita mula sa frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Kinulang umano ng oxygen supply kaya nag-emergency landing sa Iloilo International Airport ang eroplanong mahigit 170 ang sakay. Narito ang frontline report. We have a multiple problem on our air condition system. I have only 1 minute to decide either to return back to the ramp and disembark the passenger or either to take off. Inanunsyo yan ng piloto ng Flight PR2544 habang nasa Himpapawid sila papuntang Maynila, galing Dumaguete. I decided to take off and climb as high as 32,000 feet, trying to lower the temperature. But now we are on flight. If any emergency, we will divert either Ilo or Mactan, Cebu. Ang ating eroplano po ay bumababa. Maya-maya, inilabas na ang mga oxygen mask. Mananatili sa ganitong kalagayan. Pinayuhan naman ng mga pasahero na manatiling nakaupo habang patungo sila sa Iloilo International Airport para mag-emergency landing. Tensyonado ang biyahe. Hanggang sa ligtas naman silang nakalapag sa naturang paliparan. Ang iba, dali-daling tumayo. Gusto nang makalabas dahil sa sobrang init. May mga tagaktak na nga ang pawis. Wow, this is the worst Philippine Airlines, I swear. We're sweating, no aircon from takeoff from Dumaguete. My gosh, I don't know what's happening. Laking ginhawa naman na makababa ang mga pasahero. Finally, fresh air. Ang ilan namang pasahero, kahit nakababa na, parang nanlumo sa nangyari. Naglabas naman ng advisory ang Iloilo International Airport. Hindi raw sapat ang oxygen supply ng eroplano matapos lumampas sa altitude 32,000 feet. Sa kabila niyan, ligtas ang emergency landing at binigyan agad ng medical assistance sa mga pasahero. Kinumpirma din niya ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. 175 ang pasahero ng Flight PR2544, kabilang na ang 3 sanggol. Nakikipag-coordinate na ang CAAP sa Philippine Airlines kaugnay ng nangyari. Nagbabalita mula sa frontline, Maluy Chivaria, News 5. May pa-soft launch ang Queen of All Media na si Chris Aquino sa love life ng kanyang bunsong anak na si Bemby. You're gonna have a girlfriend now. Thank you! Usap-usapan nga online ang post ni Chris na picture ni Bemby habang nakaakbay sa isang mystery girl. In a separate post, ibinahagi ni Chris ang pag-amin ng anak tungkol sa isang girl na espesyal daw para kay Bemby. Wish daw ni Chris na maging girlfriend ni Bemb ang nagugustuhang babae. May stamp of approval na nga rin si Chris para maging future daughter-in-law ang special girl ni Bemby. Susunod. Pamumula ng mata ngayong tag-init, paano nga ba maiiwasan? At ang kontrobersyal na panalo ng DLSU Lady Spikers kontra MU Lady Bulldogs. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang rambulan ng mga lasing sa Norzagaray, Bulacan. Merong lalaking winasiwas at merong dumampot pa ng malaking bato. May mga duguan sa nangyaring bugbugan kahapon sa may Bitbit River. Base sa investigasyon, may hindi napagkasunduan ang mga sangkot. At dahil lasing na sila, mas lalong uminit ang kanilang mga ulo hanggang sa nawi sa rambulan. Nahimasmasa naman na ang mga nagbugbugan at nagkayos din. Naging kontrobersyal ang panalo ng De La Salle Lady Spikers kontra NU Lady Bulldogs sa elimination round ng UAAP Season 88. Everybody saw the same video and Vanda Linsug is insisting on a jump ball. It doesn't look like she's going to get it. And this is how NU has to go down, as painful as it is. Sa match point, tinawagan ng 4-touch violation ng Lady Spikers. Pero challenge ito ng kanilang coach for block touch. Bagamat mali ang hamon, nahuli sa video ang net touch violation ng Lady Bulldogs sa bago ang naunang call. Palagay ng ilang volleyball fans, invalid dapat ito dahil mali pa rin ang naging challenge ng Lasal. Pero paliwanag ng UAAP, nauna pa rin ang net touch ng NU bago ang 4-touch violation ng Lasal. Kaya sa huli, undefeated pa rin ang kupunan sa record na 14-0 at didiretso na sa finals ng torneo. Umangat sa world number 44 ang ranking ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa Women's Tennis Association. Isang pwesto yan mula sa number 45 ranking niya bago ang Stuttgart Open sa Germany. Maagang umexit si Alex sa tournament matapos talunin ng Phil-Canadian na si Leylah Fernandez. Sunod namang lalaban si Alex sa Madrid Open sa Spain. Ito na ang ikatlo niyang clay court tournament ngayong taon. WTA 1000 event ang Madrid Open, kaya ibig sabihin ang mas malaking points ang posibleng makuha ni Alex kung malayo ang marating niya sa torneo. Susunod! Senado, pinaghahandaan na ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matinding pamumula ng mata ng aktres na si Kat Kat. Ano kayang dahilan? At One Direction members na sina Zayn Malik at Louis Tomlinson nagsuntukan daw sa gitna ng shooting. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, usapang impeachment tayo. Naghahanda na ang Senado sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sila kasi ang tatayong senator judges sa paglilitis. Pero sa pag-usad ng impeachment, may umuugong nga bang pagpapalit ng liderato sa Senado? Ang iba pang detalye alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaghahandaan na ng Senado ang posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila niyan, may alingasgas ng pagpapalit daw ng liderato. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Wala pa man sa Senado, naghahanda na ang ilang senador sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman si Senate President Tito Soto, inimbitahan na raw sa isang dinner ang mga miyembro ng mayorya para pag-usapan ang posibilidad na yan.
Oras kasi na tuluyang ma-impeach ang opisyal sa Kamara. Dadalhin ang articles of impeachment sa Senado. Kapag nangyari yan, tatayong senator judge ang mga senador. Pero pag-ilinaw ni Soto, hindi naman ito caucus. Simpleng dinner lang daw kung saan pinag-usapan nila ang mga dapat asahan sa posibleng impeachment trial. Kabilang sa dumalo sina Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Senator Sherwin Gatchalian at G.V. Ejercito. Dagdag ni Soto, sumasa-ilalim na rin siya sa crash course program kaugnay sa rules of court sakaling kailanganin niyang maging presiding officer. At kung sumampa na nga sa Senado ang impeachment, pinayuhan na raw ni Senator Lacson si Soto tungkol sa posibleng maging hakbang ni Senator Rodante Marcoleta na harangin ang trial sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa basehan nito. Wala pang pahayag si Marcoleta tungkol dyan. Pagdating naman sa schedule, mungkahi ni Lacson. Sana raw gawin ng alas 3 ng hapon tuwing Monday, Wednesday at Friday ang impeachment trial, habang Tuesday at Thursday naman magsagawa ng sesyon. Para raw sa umaga, pwede pa rin magsagawa ng mga committee hearings para tuloy-tuloy ang trabaho ng Senado. Mainam din daw na hindi araw-araw ang impeachment trial para mabigyan din ng pagkakataon ng mga senator judge na makapag-review at makapaghanda para sa impeachment at sa legislative work nila. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, mahalaga na handa sila physically, lalo't posibleng 1 to sawa ang oras o umabot hanggang alas 10 ng gabi ang trial sa mga araw na isasagawa ito. Ngayong posible ang pag-akyat ng impeachment sa Senado, may umuugong bang banta sa liderato? Para kay Senator Lacson, wala siyang nakikitang banta sa liderato ni Senate President Soto. Sa kabila ng posibleng pag-akyat ng impeachment trial sa Senado, may impeachment man daw o wala, anya, lagi namang may gapangan sa liderato lalo pag nakabreak ang sesyon. Pero tingin ni Lacson, solid ang suporta kay Soto dahil maayos naman daw ang pamalakad nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Tumaas ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos ayon yan sa Okta Research. 54% sa mga tinanong sa survey ang nagsabing tiwala sila sa Pangulo ngayong unang quarter ng taon. Mas mataas yan mula sa 48% noong huling quarter ng 2025. Pagdating sa performance rating, 55% ang kumpiyansa sa trabaho ni PBBM. Kumpara yan sa 51% lang noong last quarter ng 2025. Si Vice President Sara Duterte naman tumaas sa 55% ang trust rating, pero kumonte ang mga nagsabing kumpiyansa sila sa bise. Mula 54% na performance rating noong huling quarter ng 2025, bumaba ito sa 50%. Ginawa ang survey noong March 19 to 25 kung kailan kasagsagan ng impeachment hearing ni VP Sara. May margin of error ang survey na plus at minus 3%. Gumawa ng kasaysayan si San Antonio Spurs star Victor Wembanyama sa kanyang playoff debut. Nakascore siya ng 35 points para pangunahan ng Spurs sa panalo kontra sa Portland Trail Blazers. Nahigitan niya ang record ni Spurs legend Tim Duncan na 32 points sa una niyang playoff game noong 1998. First half pa lang ay umrangkada kaagad si Wemby. 21 points ang iniambag niya sa first half at malaking bagay yan kaya nahirapan ng bumawi ang Trail Blazers sa natitirang bahagi ng laro. Isa si Wemby sa mga contender para sa Most Valuable Player Award ang ngayong season. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Dan. Usap-usapan online ang umano'y bagong tensyon sa pagitan ng One Directioners na sina Zayn Malik at Louis Tomlinson. Ayon sa isang UK report, nagsuntukan ang dalawang singer habang nagsushoot para sa isang Netflix documentary. Napansin din ng netizens na hindi na pina-follow ni Louis si Zayn sa social media, habang si Zayn ay naka-follow pa rin sa kanya. Wala pang pahayag ang magkabilang kampo kaugnay nito. Hindi ito ang unang beses na naugnay sa alitan ang dalawa. Noong 2015, napabalita rin ang gusot sa pagitan ng dalawa kasunod ng pagtiwalag ni Zayn sa One Direction. Susunod, pamumulan ng mata ngayong mainit ang panahon. Ano kaya ang dahilan? At 9,000 residente nasunugan sa isang floating village. At Niana Guerrero trending sa kanyang dance collab kasama ang Cat's Eye. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilooban ng isang binatilyo ang isang nakaparadang utility van sa Quezon City. Sa pulsa CCTV na pumasok siya sa bintana ng van. Tinangay nito ang coins na aabot sa 55 pesos ang halaga. Hindi na nahagip sa video pero naabutan ng may-ari ng van ang patakas na sanang kawatan. Nahuli naman agad ang lalaki. Katwiran niya na nakawin niya lang ang mga gamit sa loob. Nagawa niya lang daw ito para may pangbaon sa school at pangsugal. Na-turn over na ang binatilyo sa isang juvenile detention center. Mga kapatid, ingat po tayo ngayong tag-init dahil sa ganitong panahon, ayon sa mga eksperto, mas malaki raw ang tsansang mamula ang ating mga mata dahil sa mga pumutok na ugat. Kung paano yan maiiwasan, alamin sa Frontline Report ni Dave Abuel. Pulang-pula na parang may namumuong dugo sa mata ng aktres na si Kit Kat. Ikinagulat niya yan at ikinabahala. Normal naman daw ang kanyang blood pressure ng mga panahon na yan, kaya agad siyang kumonsulta sa doktor. Minsan ko na ring naranasan ang ganyang pagpula ng mata. Kaya naman para sa mga gaya ko at ni Kit Kat na nakaranas ng ganyan at posibleng makaranas, inalam na natin ang dahilan nito. Ayon sa isang ophthalmologist, subconjunctival hemorrhage o pagputok ng ugat sa mata ang tawag sa ganitong pangyayari. The 5 common causes ng subconjunctival hemorrhage ay una, straining or pagpumipwersa kagaya ng kapag nagbubuhat ng mabigat or umiri ng malakas, umubo ng malakas. Pangalawa, kapag nagpusot ng mata or nagmanipulate ng mata. Other causes include sudden rise in blood pressure kapag biglaan na lang tumaas ang blood pressure. Other causes, trauma kapag natamaan, or pwede ring spontaneous. Sinabi rin ni Doc Ito Yutangco na mas mataas ang tsansa ng ganitong pangyayari kapag tag-init. Kapag mainit kasi, nagdadilate po ang blood vessels sa buong katawan kasama ang mata. Kapag nagdilate ang blood vessels, mas prone po ito na pumutok. Pwede raw lapatan ng cold compress para mas mapabilis ang paghupa. Tumatagal daw ang pamumula ng 1 hanggang 2 linggo. Paglilinaw naman ni Doc, hindi man maituturing na emergency ang pagputok ng ugat sa mata, mainam pa rin daw magpatingin sa doktor kung mangyari ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Certified trending ang bagong dance collab ng social media superstar na si Diana Guerrero kasama ang Cat's Eye. To the tune of Cat's Eye's Pinky Up, nakipagsabayan sa paghataw si Niana sa grupo during the Coachella Music and Arts Festival. Say nga ng ilang netizen, pwedeng pang 7th member si Niana sa Cat's Eye. May halos 1 million likes na ang videong yan. Bago ito, nag-viral din ang dance collabs ni Niana kasama sina Tyla, Blackpink Lisa at J-Hope ng BTS. Susunod, 1,000 bahay malapit sa dagat na sunog. 9,000 residente nawalan ng tirahan. Mga bagong show ng Kapatid Network, back-to-back ang pasabog sa prime time. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. 9,000 residente ang nawala ng tirahan matapos masunog ang isang coastal village sa Malaysia. Sa aerial video, kita ang nangangalit na apoy na bumalot sa mga kabahayan. Kita rin ang baga ng apoy habang sinusubukan apulahin. Base sa report, madaling araw kahapon ang sumiklab ang sunog. Dahil tabi-tabi at gawa sa kahoy ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Inabot ng 12 oras bago ito tuluyang naapula. Bagamat walang nasaktan, higit 1,000 bahay ang naabo.
Nagbigay na ng tulong ang pamahalaan ng Malaysia sa mga biktima ng sunog. Dumog kung dumog ang malasugod na bahay sa pagbisita sa Caloocan at Malabon nina A Secret and Prague stars Enrique Hill at Andrea Brillantes. Habang ang may Best Friend Eman team naman, umani ng papuri sa advanced screening. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Lakas makapelikula ng quality. Umpisa pa lang, nakakaiyak na. Touching at inspiring. Yan ang mga naging komento ng viewers sa advanced screening ng latest kapatid serye na My Best Friend Eman. At sa espesyal na screening last weekend, full support ang showbiz industry. Mula sa mga direktor, press, creators at mga celebrity. Kahit nga ang The Good Doctor starness sa Inigo Pascual, present to support the show. Ang mga bida na sina James De Guzman, Shaina Magdayaw at Sid Lucero, proud sa naging reaction ng audience. Directed by hit teleserye directors Derek Cabrido at Jerome Pubocan. Layo ng My Best Friend Emma na maghatid ng inspirasyon at ng makabuluhang storya. Tampok din sa serye ang ilan sa mga batikang aktor at rising stars. Dinumog naman ang ball show ng A Secret and Prague stars sa sina Enrique Hill at Andrea Brillantes sa Caloocan City. Kinantahan pa nila ang fans at game din silang nakilaro ng Pass the Message. Dinagsari na pagbisita ng dalawa sa Barangay Tanyong sa Malabon City. Simula April 27, tutukan ng A Secret and Prague alas 8 ng gabi. Nasusundan naman ng My Best Friend Eman. Mapapanood din ang mga dekalidad na kapatid serye sa Kapatid Channel sa YouTube. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. At yan po ang mga showbiz update ngayong Lunes. Ako po si Maui David. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.